Si Aling Claire palang tapos na usapan, hindi lahat ng abogado magaling pagdating sa politika. Opo, kasi ang husay po nila sa batas. Hindi naman po batas ang politika eh. Kaya wag po kayo, hindi po automatic yan na mas magaling. O, ibig nyo sabihin, mas magaling yung doktor. Hindi ba magaling ang doktor? O, saan naman ang magaling sa doktor? Yun po yun. Hindi po pwedeng. Magaling sila kasi sanay sila sa mga debate. O, isa pa. Sa taas po ng talakayan ng mga abogado, hindi na po sila maintindihan minsan ng mga tao. Hindi naman po lahat na abogado kayang pababawin yung mga sinasabi ng batas eh. Salamat po for protecting Tatay Digo. Ayan, nagpasalamat yung anak ng idol nyo kay BBM. Naliwanagan na siya. Samantalang pinaliwanag natin, di ba? Mga mahina talaga utak ng mga BBM supporter. No? Kaya daw nagpasalamat si Sara Duterte kay BBM. Dahil daw naliwanagan na siya. Pero ang totoo nga po, di ba pinaliwanag ko, ironic na kaya siya Hindi, totoo po nagpapasalamat siya kasi nagkapatawaran sila ni Tatay Digong. Nagkaroon sila ng relasyon ng father-daughter relationship ngayon. Samantalang matagal na panahon, wala sila eh. Di ba pag ini-interview si Tatay Digong, hindi kami nagkikita ni Inday eh. Tapos si BP Sara naman, pag tinatanong, kumusta na siya? Hindi pa kami nag-meet. Pero dahil sa ginawa ni Bongbong na pinakulong, araw-araw sila nagkikita. Yun po ang pinagpapasalamat ni BP Sara. Hindi po sarcasm. Pwedeng sarcasm, pwede rin naman po talaga na talagang, alam niyo yun, nakakakita po sila ng positivity. Balikan niyo po yung mahirap po i-discuss ko ulit eh. Balikan niyo po yung sa unahan, naroon po yan. Dapat pala hindi mag-aral, Tatay Badong. Kung sa sports ka, dapat hindi ka na dapat pagpakahusay ka na diyan. Meron po kasing yung sagabal yung pag-aaral. O nga sir, dati madalas sabihin na mag-ama na di pa sila nakikita kapag ini-interview sila. Di ba? Natatandaan niyan, ting interviewin mo si BP Sara. Hindi pa kami nagkikita eh. Ting interview si hindi ko pa nakikita yung babae. Duterte lang ang malakas. Yeah. For me, why BP Sara give thanks because of what he did. The family was able to have more time with this father. The Bible said, all things works together with purpose. Alam nyo, nakausap namin si Pastor Kibuloy sa kulungan. Akala ko yung magsisentimiento siya sa amin. Talagang tuwan-tuwa siya na kausap niya kami mga vlogger. Ilan lang kami doon? 4 ba o 5 vlogger? 4. Alam mo, sinabi niya na kaya ako dinala rito kasi nakita niya yung problema ng kulungan. Alam niyo yung ganun? Puta, sabi ko, itong mga leader na to, nakakakita talaga sila ng positivity sa lahat, no? Kasi wala daw siya ideya kung ano kalagayan ng mga bilanggo eh. Wala siyang ka-ideya kung ano ang wag na yung kanyang ikinaso sa kanya, hindi po namin napag-usapan yung very positive sila na ganito pala yung kaya pagka dapat maayos tong mga nakakatulong siya kasi yung nakakausap niya yung mga nagpapatakbo na nagkaka-ideya siya. Siyempre pag senador ka na at hindi ka na bilanggo, hindi mo maiisip na gumawa ng batas para sa mga bilanggo. Talagang kaya ka dinala, no?
Nakakaano pa sila eh. Nakakaisip pa sila ng positivity sa ganun. Ganun din si BP Sara. Talagang nakapagpatawaran sila. Ngayon, meron na silang father and daughter relationship. Napakaganda pa tuloy ang pagpunta ng dahig. Ano? Dahig. All things work together for good. Lahat na nangyayari sa buhay natin laging may dahilan. Correct. Lahat po nangyayari may purpose ang Diyos. Yes, sir, because of what happened, naging closer sila mag-ama, nagkaroon unity family. Eti purpose ni Lord, this is happen for a reason and we do believe in good results, there will be reckoning. Kala ko very positive na yun. Correct po yan, naniniwala po ako dyan. Paglabas ni Pastor, kay OJC member na sila sa law. Di ba? Pwede yun eh. Pwedeng, kasi kaibigan niya na yung mga, nakabilanggo. Sabi ko, ang galing, no? Ang galing pala. Siguro pag ako nabilanggo, balang araw, mag-ano ko yung ALS eh. Papasok ko sa loob yung ALS. Total, di ba? Tuturuan ko yung o lahat ng mga gustong graduate ng high school. Nagkakaroon ka ng ideya na kahit saan ka pala mapunta, magkakaroon ka ng silbi. O may talagang, ayan, very positive yan, 50 years from now, yung pagkakakulong na PRRD. Baka yan yung maging dahilan na 50 years from now, tatanawin natin siyang bayani. Imaginein po nyo, ito ini-imagine ko eh. Ano kaya kung namatay lang siya sa katandaan? Ano na kaya si PRRD kung namatay lang sa katandaan, di ba? Ibig sabihin, mas nagkaroon ng kulay yung buhay niya eh. Nung nabilanggo siya, mas nagkaroon ng yung sinasabi nating pamposter. Ang mga bayani merong pamposter moment. Kaya baka siya maging pinakadakilang Wag naman sana, correct, knock on woods. Wag naman sana, ayaw natin nun. Pero kung yun po ang magiging dahilan para siya maging bayani, kasi sino pa po ba may gusto na mabaril sa Luneta si Rizal? Sinong kamag-anak ni Rizal yung gustong mabaril siya sa Luneta? Pero kung hindi siya nabaril, wala po, hindi po magiging bayani si Rizal. Wala siyang pamposter eh. Si Bonifacio, marami. Alam niyo po ba na si Rizal lang ang Rizal noon sa mga magkakapatid? Merkado po sila eh. Bakit siya nagpalit na Rizal, di ba? Kasi nga, may tatak na yung merkado na po siya, kumbaga pinag-iinitan na yung merkado. Sige, para hindi, ang talagang, yung pasyano, yung kuya niya eh. Doon mainit eh. Sa mga hindi po nakakalam, konting kaalaman lang po. Bakit po mainit sa pamilya Rizal yung mga Kastila? Kamag-anak po nila yung isa sa Gumbursa. Hindi ko po alam si Padre Burgos yata. Kamag-anak nila Rizal. Alam niyo na ngayon. So, siyempre, mainit sa pamilya ni Burgos. Si Burgos kasi yung pinakasikat dun eh. Mainit sa pamilya ni Burgos, di ba? Sikat na sikat yun eh. Mga trivia po yan. Okay. Kaya si Rizal, nagpalit siya na Rizal para hindi siya ma-identify kay Pasiano Mercado. Sa kuya niya. Kasi yung kuya niya, parang kilala na sila ng mga, tsaka yung nanay niya. Mainit sa kanila dahil kamag-anak ni Burgos. Para nagpalit siya na Rizal. Ngayon, dahil nung namatay si Rizal, yung mga kapatid niya naging Rizal,
proud sila eh. Bayani ang kapatid nila eh. Hindi po Pasiano Mercado po. Pasiano Mercado po si yung kapatid. Hindi po Burgos. Kamag-anak po nila si Burgos. Okay. So, ibig sabihin po, si Rizal, nung namatay, lahat na ng kapatid, Mercado po apelyido nila eh. Lahat na ng kapatid ngayon, naging Rizal na. Proud na sila kay Rizal eh. Kaya, naging general pa yan si Pasiano eh. Pasiano. Jose P. Burgos yung pare, Tatay Badong. Opo. Kamag-anak nila yun. Yung pare. Hindi naman nagkaanak. Pwede mo naman maging kamag-anak yun. Mga lolo o tiyuin. Hindi ko alam. Basta meron silang blood relation doon. Yung nanay niya yata, si Teodora Reolonda Alonso. Okay. Bigla nilang ginamit, bigla sila naging Rizal na ngayon kasi sikat na Rizal. Kaya yan si Pasiano, naging General Pasiano Rizal. General pa yan. Hindi naman talaga Rizal family name niya. Ngayon alam ko na may info na naman tayo nakuha. History teacher ka ba, tatay ba? Ayan po yun. Kaya po, masakit po yun sa pamilya noon na babarilin. Pero after ng naging bayani si Rizal. Kung di po nabaril si Rizal, wala po siya. Real talk lang po yun. Kaya napaganda pa, masakit pong sabihin to, pero yung kaming mga nag-aaral ng kasaysayan, yung lovers of history, si Tatay Digong alam ko eh. Si Rizal kasi may sinasabi sa kanya na si Rizal ay yung talagang conscious hero siya eh. Yung mga ginagawa niya para maging hero siya eh. Si Tatay Digong mautak. Conscious hero kaya si Tatay Digong. Ang pagiging hero po kasi, only time will tell. Hindi po tayo, hindi po yung mga kapanahunan. Yung panahon na after 50 years, tignan nyo si Rizal Bonifacio, they pass the test of time, no? Sa kanilang pagiging hero. Meron pong hero-heroan na 50 years pa lang nawala na yung pagka-hero. Sino po? Si Ninoy. Nung kamamatay lang ni Ninoy, puta, buhay na tayo lahat niyan, di ba? 1983. Nung kamamatay lang ni Ninoy, parang si Ninoy, parang parang si Ninoy, yung pinakadakilang bayani. O ngayon, wala na. Magtataka pa, no? Bakit naging bayani yan? Ano ba nagawa niya? Di ba? Yan. Namatay lang. Namatay lang na naging eventually na nauwi sa EDSA Revolution. Dahil pinakikita nila na EDSA Revolution, pinakasikat na pag-alsa ng Pilipinas, identified si Ninoy doon na siya yung dahilan. Kawawa naman, hindi niya deserve mamatay after ng ginawa niya sa Pilipinas. Wala naman, pag nilawakan niyo po yung isip niyo, wala naman po nabubuhay ng pangmatagalan eh. Di ba? Kung ako po, bibigyan ako ng chance na mangyari sa akin sa katandaan ko, 80 anyos. Mabibigyan ako ng chance na magiging makulay pa yung buhay ko. Ipapakulong pa ako, pagkakaguluhan pa ako, tingnan niyo po, 6 na taon o before nito, 8 taon na nagbe-birthday si Tatay Digong. Ni hindi tayo nagsa-celebrate ng birthday ni Tatay Digong. Pero nung nakulong siya, tignan niyo po, nag-celebrate buong mundo. Tama ko? Tama.
Kung siya ay uuga-uga lang na nagretiro sa Davao, sino po yung magse-celebrate ng kanyang birthday? Habang kung siya po ay nagre-relax lang sa Davao at hindi nakialam, hindi nagdadaldal na may presidente tayong bangag, hindi nag-expose ng mali itong ginawa ninyo sa budget. Doon lang siya. Ugoy-ugoy lang. Sino yung mga pupunta sa kanya para makaselebrate? Yung mga usual. Sila Cresset, sila Attorney Trixie. Pupunta sa Davao, magsasalo-salo sila. O dahil po matigas ang ulo ni Tatay Digong, imbis na ipahinga niya yung kanyang hinog na katawan, patuloy pa rin po nagsasalita ng laban sa pamamahala ng palpak na pamamahala. Nakakulong siya ngayon. Tignan niyo yung immediate. Immediate po to ha. Yung immediate po na epekto niyan. Unang birthday sa kulungan ni Tatay Digong. Nagdiwang ang buong mundo. Imagine. Birthday pa lang yan. Kulong pa lang yan. Na-imagine nyo ba yung mangyayari? Kung siya po, knock on wood po talaga, hindi ko po ito pinapanalangin. Ano kaya mangyayari kay Tatay Digong? Ano kaya mangyayari sa mga Pilipino kung ang lalaki na ng rally? Makukulong po ba, Kuya Badong, yung mga nagsipaggawa upang dalin si Tatay Digong sa ICC Netherlands? Depende po kasi ang pinagkakaabalahan po nila ngayon, mapalaya muna si Tatay Digong. Hindi po nila inaabala yung sarili nila na magdemanda pa. Anyway, pwede naman po sila magdemanda balang araw. Kaya lang, isa-isa lang, di ba? Ang purpose nila ngayon, mapalaya muna si Tatay Digong. Kung gusto pa nilang sampahan na reklamo, pwede naman. Sir Bad, sana mag-vlog uli kay Boss, 2 p.m. third oral argument sa PhilHealth. Maganda yan. Maraming salamat sa impormasyon. Sir Badong Aratilis, present. Yan. Mga obob yung BBM supporters, nagpapasalamat si BP dahil naging close silang pamilya. Hindi nila alam mas lalong lalakas yung mga Duterte, lalong walang chance manalo iba. Tignan nyo po epekto. Hindi nyo ba naisip? Ako iniisip ko hindi kaya sinasadya ni Tatay Digong to para manalo talaga si BP Sara. Di ba? Yan lang yung magliligtas sa kanila Hindi po tatantanan si BP Sara. Hindi po tatantanan. Ito po, tingin ko, nagsabi na si Tatay Digong mananalo tayo. Ito ba yung meaning nung mananalo tayo? Yung mananalo tayo, yung mga kandidato niya na walang mga pangalan. Mga hindi kilala, mga first timer. Mananalo tayo, sabi ni Tatay Digong. Sinakripisyo niya ba yung sarili niya para manalo tayo? Sinasakripisyo niya ba yung sarili niya ngayon para manalo si BP Sara? Marami kang pag-iisipan sa kanya Pinagpalit niya ba? Tignan nyo ano po ang kapalit? Ang kapalit ba niyan ay ikaw ay magre-retiro at pauga-uga ka na lang sa rocking chair na tinitignan mo yung mga dumadaan sa iyo ang kasaysayan o aktibo ka sa iyong katandaan. Given a chance, pag ako mabibigyan ng pagkakataon, 80 anyos ako, na ako ay makakapag-create pa ng pagbabago katulad ng ginagawa ni Tatay Digong ngayon. Ipagpapalit ko yung pamamahinga ko. Anytime. Di ba? Sinasakripisyo niya ngayon ng sarili niya para sa future ng Pilipinas. Kasi wala tayong future dito sa ganitong administrasyon. Tignan niyo yung ano nila, yung supporter. Di bali nang mababa ang di bali lagapak sa survey. Siya pa rin ang presidente.
wala na pong expectation eh. Makasurvive na lang, survival na lang ang expectation. Walang expectation na unlike kay Tatay Digong, no? Unlike kay Tatay Digong na lahat tayo nag-isip, paunlad na yung Pilipinas. Grabe, sana iboto natin yung ano. Kaya ako, masugid ako nagsulong ng iboto natin BBM Sara eh. Kasi siya lang yung nagsabi na itutuloy niya eh. O nga sir, doon sa pictorial ng PDP interview siya at sinabi niyang kahit di ganong kilala yung kanyang mga kandidato, mananalo sila. Di ba? Sino po bang kilala dyan? Si Bato at si Gulang. Lahat first timer. Tsaka si Marcoleta. Kay Buloy, iba naman yung kasikatan niya, hindi sa politika. O yun lang. Yung the rest, wala po eh. Talaga. Father Burgos is close friend and mentor of Pasiano. O kaya po, kaya kung aralin yung magkapatid na Rizal, marami po sakripisyo si Pasiano. Siya po ang nagpapadala kay Rizal ng ikabubuhay niya ron sa ano. Sila nagplano niya, yung magkapatid eh. Pati yung chance na maging bayani, binigay niya kay Rizal. Siguro alam niya na mas matalino sa akin tong kapatid ko. Parang si Pasianong parang tumatay yung padre de pamilya. First time ko buboto ng straight. Correct. Kaya hindi ko mapaniwalaan yung survey nila. First time po to na straightan po. Yung survey nila, ito ang duda ko. Ito ang laki ng duda ko eh. Hindi mo makita yung straightan sa survey. Kung number 1 si Bongo, dapat mahigit kalahati para maging kapanipaniwala, mahigit kalahati, kung 12 yan, siguro mga 8 o 9 ang dapat PDP-ng pasok. Yan kasi nakabata yan. Yung ganyang survey, yung noon, ang formula kasi noon, lamang ang pro-admin sa midterm. Tignan nyo yung kasaysayan ng ano. Parang inaral na nila eh. Para hindi tayo mahalata, ganito. O, lamang ang admin. So, at least, siyam yan. O, may 2 sikat na kandidato na oposisyon. Si Batogo, dapat pumasok yan. O, tapos, dapat may independent na sikat. Si Willie Revillame, sa tingin nyo, may boboto? Katarantaduhan, hindi po mananalo yan. Ang pera na lang kung dadalhin siya ng mga Duterte. Okay. Straightan po eh. Asan yung boto ng mga straight? Bakit wala kaming makita na boto na straight? Kung si Bongo ang number 1, dapat kalahati niyan mahigit ay ano, para makita na may straight vote. Kaya kalokohan po yan. Hindi ako naniniwala dyan. Marami pong masisira ngayon. Pag mahigit kalahati na Duterte pumasok, marami pong masisirang political scientist, analyst, at saka mga survey company. Wala nang paniniwalaan sa inyo. Si Badong na iimbitahin dyan sa mga asan yung black vote? Di ba? Yan ang tanong ko. Asaan ng black voting? Asan yung mga nag-straight na PDP? Lahat ng mga malalaking rally, straight PDP ang sinisigaw dyan. Bakit hindi nagre-reflect yan sa survey nyo? Mag-adjust kayo ng survey. Kung number 1 si Bongo, para kapanipaniwala, at least 8 PDP. Dapat. Kung pagpapatuloy nyo yung kalokohan nyo, wala na kayong maniniwala sa pa-survey nyo sa susunod. Boss Buds, yung pagpapasalamat ni BP ay may psychological effect din sa mga kalaban niya kasi kung ano-ano na ang ginagawa sa pamilya niya, positive pa rin yung nakikita. Yan ay strong leader. Correct. Di ba? Gibang-giba sila eh. Tapos ulit-ulit. Alam nyo hanggang ngayon, confidential fund pa rin. Bakit? Hindi kasi magnanakaw, ang hirap hanapan eh. Pag mga tapat na tao, si Duterte, mayroon bang nilagay lang sa ulo.
Pogo. Walang ugnayan sa Pogo. Oh, asan?